Naka-attend ka nga ng maraming trainings, tapos di mo naman ginagawa. Business, kailangan ng super unique or sobrang perfect na product. Hello guys, good evening. Thank you so much for your time. Good evening, good evening. Alam ko busy-busy tayong lahat. Welcome sa ating training. So how to write your first ebook? Sino rito yung wala pang experience nakapagsulat ng ebook or kahit anong pagsusulat in any form, in any kind? Hindi ko alam ko yung pakiramdam ng gustong magsulat pero hindi alam kung paano magsimula. Katulad niyo rin ako na I'm not a writer. Hindi ako yung inborn na magaling sumulat. Hindi katulad ng mga anak ko, asawa ko, naku, parang mga wordsmith yung mga yun. Pero yung desire ko na magsulat nandoon. Kaya ingit na ingit ako sa kanila. Alam nila yun. Nung nagkaroon ako ng chance na mag-undergo sa isang magaling na mentor, nagkaroon ako ng pag-asa. May pag-asa ko na magsulat ako, di ba? At makakapag-produce ng ebook. Actually, wala sa isip ko ebook. Basta lang makapagsulat ng maayos na essay, ayos na sa akin, di ba? Pero this time, ebook na. So, ayan. So, hoping na ma-meet natin yung ating goal for tonight, di ba? Kahit hindi kayo nga sabi, kahit hindi kayo writer, makakapagsulat kayo, makakapag-produce kayo ng ebook, promise. At hindi ito kasing hirap ng iniisip nyo. Simple lang yung goal natin, di ba? Simple lang. Matutunan nyo yung step-by-step process, maiwasan yung writer's block na tinatawag, at malaman kung paano ito ipopublish at ipopromote. So, kahit first time mo, by the end of this training, mas magiging klaro sa'yo kung paano ka makakagawa ng sarili mong ebook. So, pag sinabing digital product business, tulad ng na-mention ko, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng ebook or pagpa-provide ng online courses, di ba? Sino rito yung mga naka-enroll sa Google Ads? Ayan, Google Ads is a course, so isa rin siyang form ng digital product. So pag sinabi natin digital product business, it's about building something valuable and sustainable. At marami rin nag-iisip na para magtagumpay sa digital product business, kailangan ng super unique or sobrang perfect na product. Guess what? Hindi mo kailangan mag-reinvent ng gulong. Diba? Para magtagumpay ka in anything that we do naman, lagi sinasabi, magkaroon ka ng tamang mindset. Right mindset pa, okay? So, narito yung, I will be sharing you yung success mindset na natutunan ko rin sa mentor ko and gusto ko rin i-impart sa inyo. And this is not only applicable sa pagnenegosyo, kahit saan naman. Basta sabi nga mindset ba? Pag meron ka talagang tamang mindset, kahit saan magiging successful ka, okay? So, pasadahan lang natin to. So, success mindset number 1. So, create a product that people are already paying for. Yung bibili na sila, kung bibili na sila sa iba, ibig sabihin may demand na. Yung hindi mo na kailangang hulaan kung kikita pa. So, marketable siya. Sigurado nang may market. Sabi nga, halimbawa, maraming tao ngayon ang bumibili ng weight loss meal plan e-books. Kung titingnan niyo yung mga keto, mga groups sa FB groups sa weight loss, mabenta yung keto, di ba? So, yung iba gumagawa talaga ng meal plan para doon. So, kung gagawa ka ng sarili mong version, mas madali itong ibenta kaysa maglabas ng totally new idea na wala pang bumibili. Okay? So, ganon. So, create a product that people are already paying for. Then pangalawa, you are in the business of helping people. Ito yung tatandaan nyo kapag gagawa kayo ng mga digital products nyo. Hindi lang basta pagbibenta ang goal mo rito. Ang tunay na pagnenegosyo ay nagbibigay ng solusyon. Di ba? And halimbawa, kung lagi kang naguguluhan, kung may mga kaibigan kayong mga freelancers dyan, tapos madalas ito yung dilemma nila, naguguluhan sila sa pricing, yung pagbibigay nila ng rate nila. So, kung halimbawa may gano'n kang kaibigan na freelancer, might as well gumawa ka ng freelancer pricing guide para matulungan mo silang magpresyo ng tama. Yan ang madalas kahit na-experience ka nila, lalo na nung nag-undergo na ako ng application sa Google Ads. Sabi ko, paano ko ba ito-pressure yung service ko, di ba? Yun. Okay, so number 3. Right product plus right marketing equals success. Yan, tama yan. Kung meron kang if you think na best yung product mo, pinakamaganda na yung product mo, pero kung hindi kilala ng tao, palagay mo ba magkakaroon ka ng sales? Diba? So, yung ibang product na hindi kilala ng tao, ibig sabihin lang yun, walang sales kung ikaw yung negosyante. Kaya dapat magaling din ang marketing mo. Diba? For example, pwede kang gumawa ng step-by-step Canva design guide. O, sino rito yung mga nagka-Canva? Lalo na yung magaling mag-Canva dyan. Pero kung walang nakakaalam, paano sila bibili? So, paano nila bibili yung napakaganda mga product? So, di ba? So, dapat may Facebook post
may email marketing strategy ka or ads para makita nila. Okay? So, simple lang naman yung gusto kong i-share sa inyo rito, ha? Pero I know na uh, siguro familiar na nga kayo sa iba rito, pero sige lang, readyhin lang natin. Okay, kapag nag-digital product business ka, dapat you think long term because you're building a business, not just a product. So, wag lang gumawa ng isang ebook tapos matatapos na doon. No, gawin mong stepping stone para mas malaking negosyo yung mangyari dito. And later sa later part ng presentation ko, papakita ko sa inyo yung ilan sa mga talagang kumita na sa pagbebenta lang ng ebook. And real people, sabi nga, real income. Baka isip niyo, totoo bang may kita dyan? So, ang isang ebook mo, pwedeng maging online course. Okay? Pwede mong repurpose na tinatawag. Pwede siyang maging coaching program or membership site sa future. So, next mindset. Next success mindset is you are unique. Yan. Siguro iniisip mo, marami nang gumagawa ng ebook eh. Pero tandaan mo, ikaw lang ang may sariling perspective at approach doon sa napili mong topic or doon sa gusto mong sulatin. So, for example, maraming nagsusulat ng how to start a business. How to start a business guides. Pero kung yung atake mo o yung approach mo ay something funny, di ba? And relatable, kung gano'n yung style mo, babasahin nila yan over other ebook na may same title, may same topic. Di ba? Ganon. Kaya wag mong isipin na, dami naman na sumusulat ng ganitong topic eh. Lagi mong isipin, iba pa rin yung kwento mo. Di ba? Ganon lang naman ang labanan dyan sa pagiging unique. Iba pa rin yung experience mo. Iba pa rin yung pwede mong i-share na knowledge sa kanila. Kahit sabihin mo pare-pare pa kayong topic. Diba? Iba pa rin yung perspective na may share mo. Totoo yan. And then next is speed up implementation. Speed up implementation, eto kahit saan naman, sabi ko nga kanina, kahit saan applicable to mindset na to. Kung may idea ka na, diba? Kung, eto, SF lang, minsan na-stuck na tayo dyan. Kung may idea ka na, execute agad. Diba? Yung mga aha moment na yan, malaking bagay yan. Malaking, minsan di natin expect sila nagbibigay ng break. So, huwag mo nang hintayin na maging perfect bago ilabas ko ano man yung naiisip mo idea. Okay? So, kung gusto mong gumawa ng, halimbawa, budgeting for millennials, ebook, yung ebook mo tungkol sa budgeting for millennials, huwag mo nang isipin, huwag mo nang isipin ng fancy design. Huwag mo na yun. Sulat mo na agad. Diba? So, ano lang dito, pabilisan lang kumbaga. Ngayon, kung babagal-bagal ka sa pag-i-implement, nakakatid ka nga ng maraming trainings, tapos di mo naman ginagawa, wala rin. Useless din, diba? Nasa pag-i-implement mo lang kung gaano kakabilis mag-implement dun sa mga natutunan mo. Apply ba? Sabi ng ganun. Next, you're going to version 2.0 o 2.0. No one got it perfectly the first time. Ito tandaan mo ha, kung ang unang version ng ebook mo, sa unang gagawin mo, halimbawa makakreate ka after this, no? After ng training natin, hindi kailangan perfect yan, diba? Mas mahalaga, mailabas mo, maumpisahan mo, tapos improve mo na lang later. Parang yung iPhone, or parang kung anong gadget, diba? Diba ba, ang unang iPhone, unang Samsung, ano pa ba yung mga brand dyan? Hindi naman perfect yan, unang labas eh, diba? Kaya nga palagi silang nag-upgrade. Diba? Pero habang tumatagal, nagiging mas maganda ang version. Kaka-upgrade. Kasi alam nila na hindi naman talaga perfect yung unang version or yung unang model ba yun ng iPhone or ng kahit anong brand, di ba? Kahit na anong gadget. So, ang ganun din sa digital product mo. Pag naumpisa mo magsulat, wag ka masyadong umasa na, ito na talaga. Di ba? Kumbaga unti-unti makikita mo yung kung saan mahina yung ebook mo, kung ano yung dapat mo i-improve. Okay lang yun. Wala kang magsunod. So, hindi tayo after sa perfection. Okay? So, dapat yung inversion natin nag-improve. Okay? And lastly, ito na ha, love your customers. Kasi kapag na-satisfied sila, bibili ulit sila sa'yo at magre-refer yan sa iba. Diba? Kumbaga ibigay natin yung nararapat sa kanila. Let's give our best. Lalo na kapag first time buyer mo yan. Yun. Kumbaga, ibigyan mo pa sila ng mga dahilan para bumalik sa'yo. So, kung ang buyers mo, halimbawa, ito yung ebook mo, Beginner's Guide to Freelancing, kapag yung unang buyer mo nag-enjoy dyan, pwede mo silang bigyan ng exclusive seminar or webinar para mas mapalawak pa nila yung skills nila. Pwedeng free, ganun. Kasi nga, di ba, sa pagbibigay, lalo na ito, tinuturo naman sa marketing to, di ba? Hindi yung dapat
ka muna tumatanggap. Dapat ikaw muna yung nagbibigay. Diba? Kapag naramdaman naman ng customer mo yung sincerity mo sa pagiging giver ng information sa kanila, sincere yung hindi ka lang nakapagbenta, sincere yung pagtulong mo sa kanila, babalik at babalik yan. Diba? Yun. So, remember, hindi mo kailangan maging perfecto. Perfect. Hindi mo kailangan maging perfect para magsimula. Diba? Ang mas mahalaga, ang action, ang improvement, at tamang mindset. Yes. Send me a takeaway. Kung ano yung mga natutunan nyo rito sa natin. Kung may feedback kayo, okay lang din. Violent, non-violent reaction, okay lang din. Basta may ma-email kayong takeaway, send it to me through this email, resultrocker@gmail.com. Yan. And from here, maraming salamat sa nag-stay. Ito talaga, ibig sabihin nyo talagang interesadong magkaroon ng negosyo, ng digital product business, di ba? And maraming salamat sa inyo, guys.